Sa kasal ng panganay na anak ng pamilya Shen, dumating ang dalawang batang Ginoo na nakasakay sa kabayo upang agawin ang nobya dahil hindi niya papayagan na galawin ng Lay ang kanyang sariling babae kahit pa ang kanyang tunay na kapatid. Nagsimula ang kwento sa isang hindi inaasahang pagtatagpo sa isang ballroom. Sa oras na iyon, ang dalaga na nagngangalang Feng Yuji ay nagpanggap na isang dancer upang lagyan ng lason ang isang hapon. Sinubukan nitong lumaban kay Yuji, ngunit dumating si Shen Tanqian, ang pangalawang Ginoo ng pamilya, sa tamang panahon. May hinahanap siya sa katawan ng hapon at nang malaman niyang nalason ito, mabilis niyang hinabol si Yuji. Matapos matagumpay na patayin ang hapon, nagpalit ng damit si Yuji at nakihalubilo sa mga tao sa ballroom. Nagulat siya nang bigla siyang hilahin ni Tanqian. Hiniling niya na ibigay nito ang nasa katawan ng hapon. Habang iniimbestigahan ng mga kasabwat ng hapon ang salarin, hawak ni Yuji ang kutsilyo sa isang kamay bilang banta at hinila si Tanqian upang halikan para makaiwas sa atensyon ng mga hapon. Pagkatapos nito, sinadya niyang ibagsak ang kutsilyo upang ibintang kay Tanqian. Nang matuklasan ng mga hapon ang salarin, kinulong nila si Tanqian, ngunit mag-isa niyang tinalo ang buong grupo ng mga hapon. Sa gitna ng puting niebe, tiningnan ni Tanqian ang babaeng nagplano na bitagin siya. Bumalik si Tanqian sa pamilya Shen matapos mag-aral sa ibang bansa. Narito ang panganay na anak na si Danshu at ang bunsong kapatid na si Danyu. Biglang bumaba ang batang may bahay ng pamilya Shen na si Yuking. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Tanqian ang kanyang hipag. Nakilala niya ito, ngunit wala pa siyang sapat na ebidensya upang ilantad siya. Nag-usap ng pribado sina Tanqian at Yuking. Sinabi ni Tanqian na siya ay lay at ipinaalala sa hipag ang halik sa ballroom. Inakala ni Yuking na ipinagkakamali siya ng pangalawang tiyuhin sa ibang tao. Iginiit niyang hindi siya kailanman nagpunta sa ballroom, at kahit pa nagpunta siya, hindi niya gagawin ang isang bagay na kahiyahiya sa pamilya Shen. Naalala niya na ang babae noong gabing iyon ay nasaksak sa kaliwang balikat ng hapon, kaya agad na sinuri ni Tanqian. Nga, may pinsala sa kaliwang balikat ni Yuking. Sinumbatan niya ang bayaw sa paggawa ng isang bagay na mali sa kanyang kapatid. Nang bumisita si Tanqian sa kanyang ama, nalaman niyang na-stroke ito. Biglang nag-convulse si Master Shen. Agad na nag-inject ng pampakalma ang doktor. Nang makita niya na pinilit ng kanyang ama na magsulat ng isang salita sa kanyang kamay, nahulaan ni Tanqian na may nangyari sa pamilya Shen. Si Ikigura Shen ay nagdaos ng isang piging upang salubungin si Shen Tanqian sa pagbalik niya sa bahay. Nagpasya si Hef Cho, ang pangatlong asawa, na dapat ding ipagdiwang ang pagdating ng kanilang bagong masunuring manugang. Nangako sa sarili si Wuking na pagbabayarin niya ang bawat miyembro ng pamilya Shen. Nang makipag-usap ng pribado kay MS Da, ang panganay na asawa, naghinala si Hef Cho na hindi si Wuking ang manugang. Matapos bumalik, ang manugang ay tila naging ibang tao. Gusto niyang kumpirmahin ang birthmark sa katawan ni Wuking. Agad na pinigilan ni Eric Shen ang kanyang kaibigan. Binalaan ni Hef Cho ang kanyang nakatatandang kapatid na kung siya ay nagkaanak lamang ng isang anak na babae, si Danyu, hindi niya dapat hayaang mahulog ang mga ari-arian sa kamay ng kanyang mga kapatid, sina Danshu at Danqian. Sa kabilang dako, nahuli ni Danqian ang aliping si Xiao Kui na nagnanakaw ng mga bagay sa bahay. Pinilit niya itong sabihin kung saan nagpunta ang dalaga sa loob ng nakaraang panahon. Sinabi ni Xiao Kui na biglang nawala ang dalaga. Nagpadala ang panganay na anak ng mga tao upang maghanap ngunit walang nahanap. Ilang araw na ang nakalilipas, biglang umuwi ang batang ginang. Habang naliligo ang hipag, lihim na kinuha ni Tanqian ang 7 bulsa ng kanyang damit. May nahanap siyang liham, ngunit nahuli siya ni Yuking. Mabilis na napigilan ni Tanqian si Yuking. Idinikit niya ito sa pader. Kinuwestiyon ni Yuking ang pangalawang tiyuhin sa pagsugod sa kanyang banyo at kung hindi ba siya natatakot na punahin ng mga tao. Biglang dumating ang ikatlong ginang upang hanapin si Yuking. Humingi siya ng paumanhin dahil sa pagsasalita ng sobra sa hapunan. Natuklasan ni Yuking na nais ng ikatlong ginang na makita ang birthmark sa kanyang balikat. Pagkatapos kumpirmahin, sinadya ng ikatlong ginang na itumba ang mesa ng pabango upang makaalis. Nang umalis ang ikatlong ginang, lumitaw si Tanqian mula sa ilalim ng bato. Nang makita siya ni Yuking, tiningnan niya ito. Titig na titig sa kanya si Tanqian, kaya nahihiya si Yuking na umalis. Alam ni Tanqian na punang basag na salamin ang sahig, kaya bigla niya itong binuha. Tinapakan niya ang mga basag na salamin para ligtas na mailabas ang kanyang hipag. Ito ang matalik na kaibigan ni Tanqian na nagngangalang Axiang. Mayroon siyang malawak na network ng impormasyon. Nagreklamo si Tanqian dahil hindi pa rin niya makita ang aklat ng hapon kahit na ginalugad na niya ang silid ng kanyang hipag. Nagbigay si Axiang ng isang lihim na mensahe na ang ikatlong ginang ng pamilya Shen ay mayroong kabit sa labas. Nagkataon na ang mag-asawang Danshu ay dumating upang magpatahi ng damit. Narinig niya ang may-ari ng tindahan na nagsasabi na ang masikip na damit na ito ay ginawa para sa ikatlong ginang. Sinubukan pa rin ni Yuking na isuot ito. Nagtago si Tanqian sa dressing room at kailangan niyang lumabas sa harapan ni Yuking. Nakipag-usap siya sa kanya na sinasabing ibabalik lang ng kanyang hipag ang aklat. Kung ibabalik niya ang aklat na nakuha niya mula sa hapon, palalayain niya ito. Iginigiit ni Yuking na ibabalik niya ang mga gamit kung titigil si Tanqian sa pagharang sa kanya. Nakarinig siya ng ingay mula sa dressing room. Nag-aalalang tinanong ni Danshu ang kanyang asawa. Nagdahilan si Yuking na nabangga
tinanggalang niya ang upuan sa dressing room. Sa daan pa uwi, ninakaw ang bag ni Yuking. Agad niyang hinabol ang magnanakaw. Biglang bumilis ang kotse. Sa tamang oras, dumating si Tankian upang iligtas si Yuking mula sa panganib. Nahuli ni Tankian ang magnanakaw ng bag at ang driver na bumangga kay Yuking. Inamin nila na ang ikatlong ginang ng pamilya Shen ang nag-utos sa kanila na saktan ang batang ginang. Nang makabalik sila sa pamilya Shen, ibinalik ni Tankian ang bag sa kanyang hipag. Ibinunyag niya na ang ikatlong tiya ang utak sa likod ng lahat na nais na patayin si Yuking. Nagtataka siya kung ang pag-aalala ng pangalawang tiyuhin ay dahil sa bagay na hinahanap niya o mayroon pa itong ibang dahilan. Pinayuhan ni Yuking si Tankian na mag-ingat sa ibang tao, hindi sa ikatlong tiya. Sinadya ni Yuking na isuot ang bagong damit upang galitin ang ikatlong tiya. Sinabi nito na siya mismo ang nagpatahi sa damit. Dahil sa pagiging masyadong luma ng damit, nangako si Yuking na ibibigay ito sa ikatlong tiya. Sa galit, ibinato ng ikatlong tiya ang tasa sa direksyon ng kanyang manugang. Agad na pinrotektahan ni Tankian ang kanyang hipag. Pinayuhan niya ang ikatlong tiya na huwag sirain ang pagkakaisa ng pamilya dahil lang sa isang damit. Hiniling ni Yuking kay Tankian na maghanda para sa isang magandang palabas. Hiniling niya sa alilang babae na ibalik ang Cheongsam sa ikatlong tiya. Ipinasok din ni Yuking ang isang larawan ng ikatlong tiya na kasama ang kanyang kabit. Gaya ng inaasahan. Dahil sa takot, tumakbo ang ikatlong ginang upang hanapin ang kanyang kabit. Dinala ni Yuking si Tankian upang lihim na sundan siya. Biglang dumating ang ikatlong ginang at nahuli ang kanyang kabit na may kasamang ibang babae. Nagpaplano pa sila na kunin ang pera ng ikatlong ginang upang tumakas. Dahil sa galit sa kanyang taksil na kasintahan, kinuha ng ikatlong ginang ang kutsilyo at sinaksak ang kabit. Ang galit na kasintahan ay sinaktan ang ikatlong ginang. Sa labas, pinigilan ni Yuking si Tankian na pumasok upang iligtas ang tao. Sinabi niya na ang babaeng ito ay walang awa sa pagpatay sa mga tao at hindi karapat-dapat na iligtas. Bukod pa rito, tinawagan na niya ang pulis bago sila dumating dito. Nang makita siya sa labas, nalaman ng ikatlong ginang na natrap siya. Pinagsisihan niya na hindi niya nilason si Yuking noon pa man. Sa araw na nawala si Yuking, lihim siyang nilagyan ng laso ng ikatlong ginang sa kanyang tasa ng tsaa. Ngayon lang nalaman ni Tankian na matagal nang sinasaktan ng ikatlong tiya ang kanyang hipag. Natuklasan niya na maraming lihim na itinatago si Yuking. Sa pamilya Shen, nalaman ng pangalawang ginang na ang kanyang matalik na kaibigan ay lihim na nagbibigay ng maraming piyer ng pamilya sa kanyang kabit. Pagkatapos na makalaya sa piyansa, sinubukan ng ikatlong tiya na singilin ang kanyang manugang. Ngunit bago pa siya makagawa ng hakbang, sinalag na siya ni Yuking. Dumating si Tankian at hindi pinayagan ang ikatlong tiya na gumawa ng anumang bagay. Sumigaw siya na may lihim na relasyon ang kanyang bayaw at ang kanyang hipag. Nang magkita ang pangatlo at ang pangalawang tiya, tumakbo ang ikatlong tiya upang magsumbong. Sinampal ng pangalawang tiya ang kanyang matalik na kaibigan. Ipinaalala niya sa ikatlong tiya ang mga bagay na ginawa niya sa likod ng kanilang pamilya. Nang dalhin siya pabalik sa kanyang silid, sumumpa ang ikatlong tiya na sisiguraduhin niyang magbabayad si Yuking. Humingi ng paumanhin si Danshu sa kanyang asawa dahil sa pagpapahirap sa kanya ng ikatlong tiya. Nang makita niya ang kanyang nakatatandang kapatid na malapit kay Yuking, biglang nag-alala si Tankian. Nang magkita silang dalawa, nagtaka si Tankian kung bakit hindi hinayaan ng kanyang nakatatandang kapatid na magdusa ang ikatlong tiya sa kanyang mga krimen at sa halip ay dinala siya sa bahay. Sinabi ni Danshu na desisyon ito ng pangalawang ina upang hindi masira ang reputasyon ng pamilya Shen. Naisip ni Tankian na hindi tama na hayaang makatakas ang isang kriminal sa batas dahil lang sa takot sa kahihiyan. Pinayuhan ni Danshu ang kanyang nakababatang kapatid na huwag na lang guluhin ang mga bagay-bagay. Sa gitna ng gabi, nahuli ni Tankian ang kanyang hipag na lihim na lumalabas ng silid. Sumang-ayon siyang huwag hadlangan si Yuking, ngunit kailangan niyang magbigay ng deadline para ibalik ang mga gamit. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa silid ng ikatlong tiya. Biglang nagpakamatay ang ikatlong ginang. Sa libing ng ikatlong tiya, sinisisi ng pangalawang ginang ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mahirap na nagdulot sa kanyang matalik na kaibigan na magpakamatay. Naisip ni Tankian na ang ikatlong tiya ay hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi sa kanyang mga krimen. Ano pat magpapakamatay, paalala ni ikalawang ginang sa lahat na huwag sabihin sa master para hindi lalong lumala ang sakit niya. Inireklamo niyang hindi nagkakaroon ng kapayapaan ang pamilya Shen mula nang mag-asawa si Shen Tankian. Sinabi ni Feng Yuji na ulila siya sa magulang at nakaranas ng pangmamaliit ng mga tao. Kung kinamumuhian siya ni ikalawang ginang ay aalis na lang siya. Sinabi ni ikalawang ginang na bastos ang manugang niya. Kaya pinagsisihan niyang pumayag siya sa kasal ni Shen Tankian. Nakita ni Shen Tankian ang wasak na windmill. Nalungkot si Feng Yuji at tumulo ang luha. Sa gitna ng malinis na puting niebe, lumapit si Shen Tankian at pinayungan ang kanyang hipag. Hinawakan niya ang kamay ni Feng Yuji at dinala siya pauwi. Nakita niyang nagustuhan ni Feng Yuji ang windmill na dinala niya pauwi. Nakita ni Shen Tankian si Xiao Kui na palihim na umalis sa pamilya Shen sa likod ng pinto. Narinig ito ni Feng Yuji. Nakita ng tagapamahala na pinatay ni Xiao Kui ang ikatlong ginang at pagkatapos ay inayos niya ang pinangyarihan upang magmukhang pagpapakamatay. Sinabi ng ikatlong ginang sa tagapamahala na dalhin si Xiao Kui sa pamilya Shen. Natuklasan nilang nakikinig si Feng Yuji sa kanilang pag-uusap nang pumunta si Feng Yuji upang hanapin si Xiao Kui. Naunahan na siya ni Shen Tankian. Inamin ni Xiao Kui na narinig niya ang ikatlong ginang na gustong patayin siya dahil alam niya na nilaso nito ang batang ginang. Sa sobrang hirap, inudyukan si Xiao Kui ng tagapamahala na patayin ang ikatlong ginang. Pinasalamatan ni Feng Yuji si Xiao Kui sa pagpapaalam sa kanya tungkol sa paglason. Ngunit dapat mabilanggo si Xiao Kui upang magsisi pauwi.
Sinabi ni Shen Tanqian na ang paligid ng bahay ni Xiao Kui ay inabangan ng mga masasamang tao mula ni Feng Yuji. Sinadya ni ikalawang ginang na ibunyag ang tungkol kay Xiao Kui kay Feng Yuji. Gusto niya itong akitin na pumunta sa bahay ni Xiao Kui para ipag-utos sa mga masasamang tao na itulak siya sa kamatayan. Humingi ng paumanhin si Shen Tanqian dahil inakala niyang si Feng Yuji ang pumatay sa ikatlong ginang. Nang makita ang mga paputok sa unahan, hinila ni Shen Tanqian si Feng Yuji para manood. Abala si Feng Yuji sa panonood ng mga paputok habang si Shen Tanqian naman ay abala sa pagtingin sa kagandahan nito. Nagulat si Feng Yuji nang makita ang lalaking sumaksak sa kanya sa pantalan. Sa hardin, naghain ang tagapamahala ng tsaa para sa binibini at batang ginang nang makita ang magandang tasa ng kanyang hipag. Gusto ni Shen Tanqian na ipagpalit ito kay Feng Yuji. Nagdahilan ang tagapamahala na wala pang asukal kaya dinala niya ang tasa sa kusina. Ngunit sa tailor shop, natuklasan na ni Ixiang ang pagkakakilanlan ni Feng Yuji. Maagang namatay ang kanyang mga magulang at nag-iwan ng malaking mana. Ngunit nakasaad sa ulat na namatay si Feng Yuji sa edad na 25. Nagtataka si Shen Tanqian kung peke ang kanyang hipag. Dapat ay matagal na itong napansin ng kanyang kuya. Idinagdag ni Ixiang na si Feng Yuji ay allergic sa mani. Habang gumagawa ng mga parol, natuklasan ni Feng Yuji na hindi makilala ni Shen Tanqian ang mga kulay. Nang malaman na nabunyag ang sikreto, hiniling ni Shen Tanqian sa kanyang hipag na panatilihin. Itong lihim, narinig niya mula sa kanyang ina na hindi dapat malaman ng iba na colorblind siya para hindi siya hamakin. Nangako si Feng Yuji na itatago niya ang sikreto ni Shen Tanqian pag-uwi. Nagdala si Shen Tanqian ng mga cake para sa kanyang kuya at hipag. Sinabi niyang nakilala niya ang dating kakilala ng kanyang hipag. Nang makita ni Shen Tanqian na bumili siya ng peanut cake, pinapaalalahanan pa siya ng lalaki na allergic si Feng Yuji sa mani. Agad na hindi naging maganda ang pakiramdam ni Feng Yuji. Nagpatuloy si Shen Tanqian na nagsasabing narinig niya iyon, kaya pinalitan niya ang lahat ng peanut cakes ng lotus seed cakes na may katulad na lasa. Alam ni Feng Yuji na gusto siyang pagtripan ng kanyang pangalawang bayaw. Dali-dali niyang dinala ang kanyang asawa pabalik sa silid. Sigurado na si Shen Tanqian na ang babaeng gusto niya ay hindi talaga ang kanyang hipag. Nang makita si Feng Yuji, direkta niya itong binisto, hindi niya talaga pinalitan ang mga cake ng lotus seed cakes. Sinabi niya lang iyon para bigyan siya ng lusot sa harap ng kanyang kuya. Sinabi ni Shen Tanqian na bago niya nalaman ang totoong pagkakakilanlan ni Feng Yuji, tinawag pa rin niya itong hihipag. Nahuli sila ni Shen Tanqian. Sinabi ni Feng Yuji na humihingi siya ng tulong sa kanyang pangalawang bayaw upang bumili ng lotus seed cakes. Nangako si Shen Tanqian na sasama siya sa kanyang asawa bukas upang bumili ng mga cake. Nagtataka siya kung bakit inila ng kanyang kapatid ang kamay ni Feng Yuji. Nagdahilan si Feng Yuji na napaso siya kaya hiniling niya sa kanyang pangalawang bayaw na tingnan. Naisip ni Shen Tanqian na si Shen Tanqian ay medyo malaya dahil siya ay galing sa ibang bansa. Pinapaalalahanan niya si Feng Yuji na maging mas maingat sa kanya. Sa tailor shop, nagreklamo si Shen Tanqian na hindi sapat ang pagkakakilanlan ni Feng Yuji para mahuli siya. Nagbigay si Ixiang ng ideya kay ikalawang binatang Master Shen na gamitin ang sarili niya para akitin ang biktima kapag nasa bitag na siya. Lihim niyang nanakawin ang mga libro. Tinanggihan ni Shen Tanqian ang baliw na ideya ng kanyang kaibigan. Ibinunyag ni Ixiang na mayroon pa siyang ibang plano upang talunin si Feng Yuji sa kalye. Nakita ni Feng Yuji ang isang batang babae na nagpipinta sa bakuran. Naantig siya at naalaala niya ang dalawang kambal na masayang naglalaro ng windmill. Dinala ni Feng Yuji ang kanyang asawa sa isang tindahan ng libro. Ang may-ari ng tindahan ay kanyang tao. Tinanong ni Feng Yuji si Feng, ano ang layunin ng ate mo sa pag-aasawa sa pamilya Shen? Bakit bigla siyang nagkaroon ng allergy sa mani? Sinabi ni Feng na umalis na siya sa pamilya Shen at huwag nang magpanggap na ate niya. Kaya pala si Feng Yuji ay si Wuki, ang kambal na kapatid ni Wuting. Sa pantalan, habang sinusundo ang kanyang kapatid, si Wuting ay pinaslang. Nagpa siya si Wuki na magpanggap na ate niya at pumasok sa pamilya Shen upang imbestigahan ang salarin. Narinig ni Shen Tanqian ang lahat mula sa likod. Nang makita ang kanyang kuya, hinila ni Shen Tanqian si Wuki sa ibang lugar. Pumayag siyang panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Kapalit nito, kailangan niyang sabihin ang kanyang totoong pangalan. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Feng Yuji. Nilapitan siya ni Shen Tanqian. Namula ang mukha ni Feng Yuji, tumakbo siya upang dalhin ang kanyang asawa pa uwi. Bumati si Shen Tanqian sa kanyang kuya. Kahit nagtataka siya sa paglitaw ng kanyang kapatid. Pero hindi magandang magtanong si Shen Tanqian. Sinabi niya sa kanyang asawa na mauna na silang umalis, pa uwi. Tinanong ni Shen Tanqian si Feng Yuji kung bakit palagi niyang nakikipagkita kay Shen Tanqian. Pinapaalalahanan niya ito na siya ay pilay ngunit hindi bulag. Nakikita niya na hindi malinis ang tingi ng kanyang bayaw sa kanyang hipag. Ayaw makipagtalo ni Feng Yuji kay Shen Tanqian. Bigla siyang hinimatay at binuhat. Sa kabilang banda, nakilala ni Feng sina Shen Tanqian at Ixiang na mga miyembro ng kapatiran. Siya rin ay miyembro ng organisasyong iyon. Sinabi ni Ixiang na siya at si Shen Tanqian ay naghahanap ng mga libro ng opium trade ng Japan sa lugar ni Feng Yuji. Kinumpirma ni Feng na hindi hawak ni Feng Yuji ang mga libro. Pinatay niya ang hapon upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Sinabi ni Feng na si Wuki ay bumalik mula sa ibang bansa upang salubungin ang kanyang kambal na kapatid. Ngunit
pagbaba niya ng tren, nasaksihan niya mismo na sinaksak ng isang lalaki si Uting, pagkatapos ay sinaksak siya ng hapon ng isa pa. Dali-dali siyang hinila ni Yi Feng palayo dahil sa takot na mapanganib siya. Natuklasan sa autopsy na nilason din si Uting ng arsenic. Gusto ni Uki na malaman kung anong kakilakilabot na mga bagay ang nangyari sa kanyang ate. Natagpuan niya ang kasunduan sa kasal ni Uting kay Shen Tanqian, kaya ginamit niya ang pagkakakilanlan ng kanyang ate upang pumasok sa pamilya Shen. Naintindihan na ni Shen Tanqian kung bakit tumulo ang luha ni Feng Yuji sa libing ng ikatlong ginang. Tumakbo siya pa uwi upang hanapin si Feng Yuji sa parehong oras. Hinahanap din ni Ming Zhao ang binatilyo at ang kanyang asawa, habang ang mga kidnapper naman ay ginapos si Feng Yuji sa gusto nilang masaksihan ni binatilyong Master Shen ang kanyang asawa na binubugbog at nilalait. Nang makita ni Feng Yuji, dali-daling tumakbo ang tagapamahala. Nangako si Shen Tanqian na tutugunan ang lahat ng kanilang mga kahilingan basta't pakawalan ng mga kidnapper ang kanyang asawa. Ngunit gusto ng mga masasamang tao na tikman ang batang ginang ng pamilya Shen. Nang makita si Shen Tanqian na sumisigaw, binugbog nila siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Inakala ni Feng Yuji na hindi na siya maililigtas. Biglang lumitaw si Shen Tanqian sa kanyang pinakamalungkot na sandali, kasama si Ming Zhao. Tinalo niya ang lahat ng masasamang tao. Lumapit siya kay Feng Yuji, isinuot niya ang kanyang jacket at niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling ito, gusto lang ni Shen Tanqian na protektahan ang babaeng ito. Dinala niya si Feng Yuji sa tailor shop at dali-daling kumuha ng gamot. Labis siyang nag-alala kaya't natapon niya ang buong tray ng gamot. Ano man ang mangyari, gusto lang ni Shen Tanqian na mabilis na lapatan ng paunang lunas ang mga sugat ni Feng Yuji. Biglang namatay ang ilaw sa tindahan. Nang makita ang kanyang pagkabigla at kawalan ng magawa, pinakalma ni Feng Yuji si Shen Tanqian. Sinindihan niya ang lampara at dahan-dahang inilagay ang gamot sa kanya sa ilalim ng ilaw. Malinaw na nakikita ang pag-aalala sa mukha ni Shen Tanqian. Labis siyang naawa kay Feng Yuji na hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Itinago ang kanyang sakit. Dinalhan ni Shen Tanqian si Feng Yuji ng bagong damit. Lumabas siya para makapagpalit siya ng damit. Nang makaalis na si Shen Tanqian, saka lang nagpakita si Feng Yuji ng sakit sa pamamagitan ng salamin ng pinto. Tila nakita ni Shen Tanqian si Feng Yuji sa isang wedding dress. Nang malapit na sila sa bahay, saka lang pinakawalan ni Shen Tanqian si Feng Yuji. Sinabi niyang alam na niya ang lahat kaya gusto niyang ipaghiganti si Feng Yuji. Hinawakan niya ang kamay ni Feng Yuji at balak niyang magtapat ng kanyang damdamin. Tinawag siya ng kanyang kuya mula sa malayo para umuwi. Pinila siya ni Shen Tanqian dahil hindi pa siya tapos magsalita. Ngunit binitawan siya ni Feng Yuji para bumalik sa kanyang asawa. Sinadya ni Shen Tanqian na maging malapit sa kanyang asawa sa harap ng kanyang kapatid. Kaya pala sa lugar ng kidnapping, nagising na siya at nakita niya mismo na binuhat ni Shen Tanqian ang kanyang asawa. Sa pamilya Shen, tinanong ni ikalawang ginang ang tagapamahala kung bakit niya pinakidnap ang mag-asawa. Inakala ng tagapamahala na alam ni Feng Yuji ang relasyon niya kay Shen Tanqian, kaya gusto niya itong patayin. Kaya pala si Shen Tanqian ay anak ni ikalawang ginang at ng tagapamahala. Sa kabilang banda, palihim na hinahangaan ni Shen Tanqian si Ming Zhao. Pumunta si Feng Yuji upang humingi ng tulong kay Shen Tanqian. Kasama si Ming, pumunta sila sa kalye para bumili ng regalo para kina Danqian at Ming Zhao. Naalala ni Buting ang galit na mukha ni Danqian nang hindi niya mabuksan ang lighter, kaya nagpasya siyang bilhan siya ng bagong lighter. Nakita ni Buting si Danyu na nag-aatubili sa pagpili ng regalo para kay Ming Zhao, kaya pinayuhan niya ang kanyang kapatid na magpaganda para sa taong mahal niya. Dahil alam niyang sinusubaybayan sila ng tagapamahala, dinala ni Buting si Danyu sa isang tailor shop. Pumili siya ng matingkad na pulang damit para sa kanyang kapatid. Sinabi ni Danyu na hindi niya gusto ang matingkad na kulay dahil colorblind siya. Nang marinig ito, bumalik ang tagapamahala sa pamilya Shen ng galit. Nakilala niya ang ikalawang ginang at kinwestiyon kung si Danyu ay hindi niya anak dahil si Danyu ay colorblind tulad ng matandang Master Shen. Hinala niya na tinatago ito ng ikalawang ginang para maniwala siya na anak niya si Danyu at mag-alay ng serbisyo sa loob ng 18 taon. Pinaalalahanan ng ikalawang ginang ang tagapamahala na nasa iisang bangka sila at kung malulunod siya, hindi rin siya magiging ligtas. Alam niyang dinala ni Buting si Danyu palabas at hinintay siya ni Danqian na bumalik. Nag-aalala siya na baka saktan ng ikalawang ginang si Buting. Bilang tugon, binigyan niya si Danqian ng bagong lighter. Binigyan naman ni Danqian si Buting ng isang hairpin. Buting, hindi ko mapipigilan ang iyong paghihiganti at hindi rin kita masusundan sa buong araw. Gusto kong ang hairpin na ito ang maging kapalit ko sa iyong tabi. Sa kanyang silid, inihayag ng tagapamahala ang kanyang peluka. Ibig sabihin, ang kalbong lalaki na sumaksak kay Buting sa pier ay ang tagapamahala mismo. Siya ang pumasok sa silid ng ospital at personal na pinatay ang matandang Master Shen. Para si Danyu ay manatiling kanyang anak, dumating si Danqian sa oras upang iligtas ang kanyang ama. Kwinestyon niya kung bakit sinaktan ng tagapamahala ang kanyang ama. Ibinunyag ng tagapamahala na lagi niyang itinuturing si Danyu na kanyang tunay na anak, ngunit ngayon lang niya nalaman na ang bata ay anak ni matandang Master Shen. Sa sandaling iyon, dumating ang mag-ina na Danyu. Nang malaman ni Danyu ang katotohanan, umalis siya. Sinabi ng ikalawang ginang kay Danqian na ipaubaya sa kanya ang tagapamahala para siya ang bahala. Binisita ng ikalawang ginang ang tagapamahala na nakakulong sa bodega. Humingi siya ng tawad dahil kailangan niyang ibigay siya sa pulisya upang mabigyan ang pamilya Shen ng kasagutan. Sinabi niya na kainin niya ang kanyang huling pagkain sa pamilya Shen. Gayunpaman, nilagyan niya ng
lason ang sinigang, at sinamahan ang tagapamahala sa kanyang huling hantungan. Inihayag ng ikalawang ginang na gagamitin niya ang hapon upang ipaghiganti siya. Sa wakas, nakapaghiganti na si Wuting para sa kanyang kapatid. Nagpasya siyang dalhin ang hairpin at umalis sa pamilya Shen. Hinabol siya ni Dan Qian at tinanong kung saan siya pupunta. Sinabi ni Wuting na natapos na niya ang kanyang misyon, kaya kailangan na niyang umalis sa lugar na ito. Naniniwala siya na kung sapat ang kanilang tadhana, muli silang magtatagpo ni Dan Qian. Bago siya umalis, gusto niyang gamitin ang kanyang tunay na pagkatao upang makilala si Dan Qian. Sa kabilang banda, pumunta si Dan Shu upang makipagkita sa isang hapon na nagngangalang Cosima. Nang marinig niya ang pagtataka nito kung paanong ang kanyang asawa ay nabuhay, inihayag ni Dan Shu na ang kasalukuyang tao ay ang kambal na kapatid ni Wuting. Naisip ni Cosima na ang kapatid ni Wuting ay maaaring katulad ng kanyang kapatid na parehong miyembro ng samahan ng hustisya. Upang beripikahin, tinawag ni Dan Shu si Ming Zhao na tawagin ang batang ginang na si Wuting. Bago pa siya makaalis, inimbitahan siya ni Ming Zhao sa isang nightclub. Ipinakilala ni Dan Shu si Cosima bilang chairman ng Yamato Chamber of Commerce. Pagkaupo ni Wuting, agad na binaril ni Cosima ang isang araw sa likod niya. Sinabi niya na ang tatlong lalaki sa likod ay mga miyembro ng samahan ng hustisya. Ang mga ito ay isang organisasyong sibilyan na ginagamit ang pangalan ng pagiging makabayan upang gambalain ang negosyo ng mga Hapon. Sinabi ni Cosima na nakatanggap siya ng isang anonymous na liham na nag-akusa sa batang ginang ng pamilya Shen na nagpaplano ng kanyang pagpatay. Dahil sa respeto sa kanilang relasyon sa negosyo sa pamilya Shen, binigyan ni Cosima si Wuting ng pagkakataon na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Lumitaw si Dan Qian na may hawak na baril. Sinisi niya ang kanyang hipag na hindi man lang makapanakit ng manok, ngunit pinayagan siya ng kanyang panganay na kapatid na barilin ang isang tao. Hindi nag-atubili si Dan Qian, binaril niya ang upuan ng Hapon. Idineklara niyang ang lugar kung saan siya nakatayo ay lupa ng mga Tsino. Narinig sa labas ang isang malakas na ingay. Si Dan Yu pala ay pumunta sa nightclub upang maglibang at pinilit na uminom ng isang Hapon. Nang subukan siyang pigilan ni Ming Zhao, binasag sa ulo niya ang isang bote. Ang mapagmataas na Hapon ay sinaksak din si Ming Zhao ng espada. Mula sa taas, binaril ni Dan Qian ang kamay ng Hapon. Mabilis na kinuha ni Dan Shu ang baril at ibinalik kay Korima. Nang hindi niya makuha si Dan Qian, ibinuhos niya ang kanyang galit kay Dan Shu. Sa sandaling iyon, iniulat ng kanyang alagad na ang liham na nag-akusa sa batang ginang ng pamilya Shen ay gawa-gawa lang ng isang iligal na pahayagan. Dali-daling humingi ng paumanhin si Cosima sa pamilya Shen dahil sa maling pag-unawa. Subalit, hindi niya palalampasin si Dan Qian. Sa pamilya Shen, ginamot ni Dan Yu ang sugat ni Ming Zhao. Nagtaka si Wuting kung may kaugnayan si Korima sa naunang hapon. Ipinaliwanag ni Dan Qian na pareho silang miyembro ng Yamato Chamber of Commerce. Hindi lang niya maintindihan kung paano nakilala ng kanyang panganay na kapatid si Korima. Nang makita ang kanyang anak na bumalik, ibinuhos ng ikalawang ginang ang kanyang galit kay Wuting. Pinigilan ni Dan Yu ang kanyang ina dahil napakabuti ng kanyang hipag sa kanya. Inihayag ni Wuting na sana iligtas na nakabalik si Dan Yu. Ngunit may isang taong nagpadala ng isang anonymous na liham na nag-aakusa sa kanya ng pagpatay sa Hapon, kaya nagkaroon ng gulo. Pinauwi ni Dan Shu ang mga tao sa kani-kanilang silid at pumasok sa kanyang study room. Kwinestyon ni Dan Qian kung bakit nakikipagnegosyo ang kanyang kapatid sa mga Hapon. Ipinaliwanag ni Dan Shu na ang pag-unlad ng riles ng tren ay pumalit sa mga ruta sa tubig at ang mga negosyo ng pamilya Shen sa tubig ay nabawasan ng kalahati. Kung hindi dahil sa Yamato Chamber of Commerce, hindi sana umunlad ang pamilya Shen. Tumutol si Dan Qian na mas mabuti pang magutom ang pamilya Shen kaysa maging mga trader. Sa galit, ibinato ni Dan Shu ang isang inkstone sa ulo ng kanyang kapatid. Pinapunta niya si Dan Qian sa ibang bansa dahil hindi papayag si Cosima na magpatuloy ang gulo. Ipinangako ni Dan Qian na siya mismo ang magdadala sa lahat ng kahihinatnan. Lumapit kay Wuting, mahinang sumandal si Dan Qian sa kanyang dibdib. Narinig ni Wuting ang pag-uusap ng magkapatid, kaya inihanda na niya ang ointment para kay Dan Qian. Inihayag niya ang isang uri ng gamot na hindi lang nakakatulong sa mabilis na paghilom ng sugat, kundi nagbibigay din ng kaginhawaan sa kaluluwa at ang pangalan nito ay Wuting. Kusang lumapit si Dan Qian kay Wuting, ngunit itinulak siya nito at tumakas pabalik sa kanyang silid. Nang makatulog na si Dan Shu, gusto ni Wuting na imbestigahan ang kanyang relasyon sa Japanese Chamber of Commerce, kaya palihim niyang kinuha ang susi sa study room. Sa kabilang banda, lumabas si Dan Qian sa kanyang silid. Palihim silang nagpapalitan ng susi. Nang bumalik si Wuting sa kanyang silid, hindi niya nakita si Dan Shu. Nalaman niyang natuklasan na pala ni Dan Shu na ninakaw niya ang susi, kaya pumunta siya sa study room para hulihin siya. Nang marinig ang tawag ng kanyang asawa, mabilis na itinago ni Dan Shu ang baril. Sinisi ni Wuting ang kanyang asawa na abala pa sa study room sa hating gabi. Itinulak niya ang kariton at dinala si Dan Shu pabalik sa kanyang silid upang iligtas si Dan Qian. Kinabukasan, iniulat ni Dan Shu na nabili na niya ang tiket sa tren para sa kanyang kapatid patungong Pransya, bukas ng umaga. Nang makaalis ang kanyang panganay na kapatid sa bahay, palihim na hinanap ni Dan Qian si Wuting. Tinanong niya kung para saan ang pagkuha niya sa susi ng study room. Pinayuhan ni Dan Qian si Wuting na mas ligtas
ligtas siya kung mas kakaunti ang alam niya. Nagkwento si Buting na lagi niyang tinatanong ang sarili kung bakit pinatay ng mga Hapon ang kanyang kapatid. Nang makita niyang nakikipagkita si Danshu kay Korima, nahulaan niya na natuklasan ng kanyang kapatid ang sikreto sa pagitan nila kaya siya pinatahimik. Determinado siyang malaman kung ano ang hinahanap ni Dankian sa silid ng kanyang panganay na kapatid. Dahil alam niyang hindi na niya maitatago pa, sinabi ni Dankian ang totoo sa kanya. Narinig niya mula kay Feng na pagkatapos umalis ng kanyang kapatid para mag-aral sa ibang bansa, sumali si Buting sa samahan ng hustisya. Natuklasan ng organisasyon na si Shen Danshu ay nakikipag-ugnayan ng lihim kay Kozima. Kaya't ipinadala nila si Buting upang lapitan siya. Nagpanggap si Buting na isang dalagang may kaparehong pangalan at apelyido at nagpakasal sa pamilya Shen. Lihim niyang hinahanap ang notebook na naglalaman ng mga transaksyon ni Danshu sa Japanese Chamber of Commerce. Pinlano ni Buting na gamitin ang pagkakataon ng pagsalubong sa kanyang kapatid upang magpadala ng mensahe sa organisasyon, ngunit sa kasamaang palad ay pinatay siya. Alam ni Buting na itinulak ng Yamato Chamber of Commerce ang kanyang kapatid sa kamatayan. Gusto ni Buting na sumali sa samahan ng hustisya. Tumuto si Dankian dahil gusto niya lang maghiganti. Kung sasali siya sa organisasyon, kailangan niyang isang tabi ang personal na damdamin para sa kapakanan ng mas malaking layunin at handang isakripisyo ang kanyang buhay anumang oras para sa bansa at sa mga tao. Kinabukasan, nagpaalam si Dankian sa lahat upang sumakay sa tren patungong Pransya. Habang naglalakad sa lumang daan, nagugunita ni Buting ang mga alaala niya kasama si Dankian. Bigla niyang narinig ang pamilyar na tunog ng lighter. Sinundan niya ang tunog at pumasok siya sa isang tailor shop. Biglang nagsara ang pinto na ikinagulat niya. Nagliwanag ang ilaw sa isang pamilyar na anino sa likod. Si Dankian ay espesyal na naghanda ng kaarawan para sa kanya. Ibig sabihin, nagpadala si Feng ng isang tao upang palitan ang pagkakakilanlan ni Dankian sa banyo ng istasyon ng tren. Nagpasalamat si Buting sa lahat sa pagbibigay sa kanya ng malaking sorpresa. Ipinagyabang ni Ixiyang na si Dankian mismo ang nagluto ng bawat ulam na halos sumabog ang kusina. Sabik na hinintay ni Dankian ang komento ni Buting. Nakahinga siya ng maluwag nang sabihin nitong masarap ang pagkain. Nag-inom sila ng sama-sama upang ipagdiwang ang kaarawan ni Buting. Nang medyo lasing na, pinanood lang ni Feng Yuji si Shen Tankian, dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Nagpasalamat si Shen Tankian kay Feng Yuji para sa masayang araw. Sinisi ni Feng Yuji ang paglipas ng oras. Inihayag ni Shen Tankian ang kanyang hiling sa kaarawan na makabalik sa oras upang makilala si Feng Yuji ng mas maaga. Lumapit siya upang halikan si Shen Tankian, ngunit muli itong umiwas. Samantala, dinala ni Li Weitong si Ei Kozima sa isang bodega. Nagbenta siya ng isang batch ng tunay na Chinese Tenho antiques. Bilang kapalit, dinala ni Ei Kozima ang mga produkto kay Li Weitong. Sa kalye, palihim na pumasok si Feng Yuji sa kotse upang makita si Mama Ikalawa. Ibinigay niya ang ebidensya na palihim na ibinebenta ng babae ang mga ari-arian ng pamilya Shen. Para manahimik si Feng Yuji tungkol dito, kailangang ibunyag ni Mama Ikalawa. Ang lahat ng lihim na transaksyon ni Li Weitong at ng Ramato Chamber of Commerce ay nasa isang convenience store. Binilhan ni Feng Yuji si Shen Tankian ng isang hourglass. Inisip niya na kaya nitong baliktarin ang oras at matupad ang hiling nito. Gusto ni Feng Yuji na bumalik sila ni Shen Tankian sa dance hall, kung saan nagsayaw at nagbantaan sila. Ipinagmalaki ni Shen Tankian na nakakita siya ng isang shipping manifest sa desk ni Li Weitong. Naalala niya ang oras ng transaksyon na bukas. Dumating si Mama Ikalawa para hanapin si Feng Yuji at nagmadaling umalis si Shen Tankian. Binigyan siya ng babae ng isang sulat bago umalis. Nang makitang may tinatago si Feng Yuji, hiniling ni Shen Tankian na basahin ang sulat. Lumabas na sumulat si Li Weitong kay Ei Korima upang magpadala ng tao sa istasyon ng tren. Upang pigilan ang kanyang asawa na magpadala ng impormasyon tungkol sa transaction ledger. Kung kinakailangan, maaari siyang kumilos upang protektahan ang interes ng pamilya Shen at ng Chamber of Commerce. Galit na galit si Shen Tankian at binali ang regalo ni Feng Yuji. Pinakalma siya ni Feng Yuji at tinanong kung bakit hindi inilantad ng kanyang kuya ang kanyang pagkatao. Galit na galit si Shen Tankian at gusto lang niyang kunin ang buhay ng lalaki. Nagtanong si Feng Yuji, naisip ba ni Shen Tankian na ang Ramato Chamber of Commerce ay patuloy na nagdadala ng mga produkto mula sa China at nagbabalik ng opyo upang makasira sa mga tao. Hiniling niya kay Shen Tankian na huwag kumilos ng padalus-dalos, maghintay hanggang maging malinaw ang lahat at bibigyan niya siya ng sagot. Pag-uwi, habang ginugupitan ang kanyang kunwaring asawa, gusto lang ni Shen Tankian na ipaghiganti ang kanyang kapatid na babae. Naalala niya ang payo ni Feng Yuji at napilitang lunukin ang kanyang hinanakit. Ibinahagi niya na ang pamilya Shen ay napakakaunti ng tao kamakailan at malungkot siyang mag-isa sa bahay. Kaya gusto niyang lumabas kasama si Li Weitong bukas. Sumang-ayon si Li Weitong na isama ang kanyang asawa sa bodega. Nakita ni Shen Tankian sa kanyang sariling mga mata si Ei Korima na nagpapalitan ng opyo kay Li Weitong. Gumamit pa sila ng isang tao para subukan ang gamot. Nang makita na na-overdose ang lalaki, gusto siyang iligtas ni Shen Tankian. Nagsorry si Li Weitong kay Ei Korima sa pagdala ng kanyang asawa. Hindi na iligtas ni Shen Tankian ang lalaking sumubok ng gamot. Eksakto ng oras na iyon, dumating ang isang subordinate at nagulat na nasusunog ang pier. Alam ni Shen Tankian na si Feng Yuji ang nagsimula ng apoy. Ngunit sa bahay ng pamilya Shen, iniulat ni Ming Zhao na nakuha niya ang hindi nasunog na mga kalakal at mga produkto. Naitala niya ang lahat ng pinsala sa isang ledger. Nang makita si Shen Tankian, nagmadaling itinago ni Li Weitong ang ledger. Naalala niya na sinabi ni Feng Yuji na ang ledger ni Kuya ang batayan para mahanap muli ng Righteousness Group ang mga produkto at mapigilan ang
ng pagbebenta ng opyo. Pagsapit ng gabi, palihim na pumasok si Shen Tanqian sa silid-aklatan para kunin ang ledger. Naghihintay si Li Weitong na mahulog siya sa bitag. Naniniwala siya na napakaraming tao ang nakakalimutan ang kanilang pinagmulan para sa pakinabang. Kung hindi niya ito gagawin, may ibang gagawa. Sa kanyang kulang na lakas, hindi kayang makipaglaban ni Li Weitong sa mga higante. Iginigiit ni Shen Tanqian na kailangan niyang dalhin ang ledger. Nagbigay daan si Li Weitong at tinawag siya sa pangalan nitong Shen Tanqian. Sa pagtingin sa hindi patuyong tinta sa ledger, nahulaan ni Feng Yuji na pineke ni Kuya ang mga libro at naglagay ng bitag para lang kay Shen Tanqian. Inisip niya na alam ni Li Weitong ang kahinaan ni Shen Tanqian, kaya hinayaan niya itong umalis ng madali sa bahay ng pamilya Shen. Biglang naisip ni Shen Tanqian si Gi Feng. Nagmadali silang pumunta sa bookstore at tulad ng inaasahan, wala si Gi Feng. Pinigilan ni Feng Yuji si Shen Tanqian na bumalik sa bahay ng pamilya Shen. Hindi nito maliligtas si Gi Feng at mahuhulog lang sa kamay ng kuya. Pinakiusapan ni Feng Yuji si Shen Tanqian na maghintay para sa tamang sandali bago kumilos. Gayunpaman, pinalibutan na ni Li Weitong ang bookstore at alam ni Shen Tanqian na wala na siyang takas. Nais niyang lumabas upang harapin si Li Weitong upang protektahan si Feng Yuji. Tutol si Feng Yuji dahil ayaw niyang malagay sa panganib si Shen Tanqian. Gumamit si Shen Tanqian ng isang halik upang pakalmahin si Feng Yuji. Lumabas siya upang makita si Li Weitong. Dinala siya ni Li Weitong sa pier upang makita si Gi Feng. Sinisi niya si Li Weitong sa pagiging isang hayop at sa pagpatay sa kanyang asawa. Galit si Li Weitong dahil niloko siya ni Shen Tanqian noon. Naalala ni Li Weitong na nahuli niya si Shen Tanqian na palihim na nagbabasa ng transaction ledger. Ipinaliwanag ni Shen Tanqian na dahil mahal niya si Li Weitong, hindi niya ito hahayaang kunin ang mga artifacts ng kanilang mga ninuno upang ipagpalit sa opyo na makakasira sa mga tao. Sinabi ni Li Weitong na bumababa ang negosyo ng pamilya Shen sa pagpapadala at bilang panganay na anak, hindi niya hahayaang malugi ang pamilya Shen. Sa panahong ito, tanging ang mga Hapon ang handang makipagtulungan sa pamilya Shen. Iginiit ni Shen Tanqian na ginagamit lang ng mga Hapon si Li Weitong upang makuha ang mga artifacts ng China at magbenta ng opyo. Kung wala ng bansa, ano pa ang silbi ng pamilya Shen? Tanong niya. Inihayag niya na kabisado na niya ang lahat ng transaksyon sa ledger. Binigyan niya si Li Weitong ng dalawang pagpipilian, palayain siya o patayin siya. Para sa agarang pakinabang, isinakripisyo ni Li Weitong ang buhay ng kanyang minamahal. Nagtaka si Shen Tanqian kung bakit hindi siya inilantad ni Li Weitong. Inihayag niya na ginamit niya si Shen Tanqian upang harapin si Tia Ikalawa, si Aoki at ang tagapangasiwa. Itinuring siyang baliw ng lahat at tanging ang mga Hapon ang gumagalang at nakikipagtulungan sa kanya. Iginiit ni Shen Tanqian na tinatrato lang ng mga Hapon si Li Weitong bilang isang aso at nag-aalala lang siya sa kanyang sariling kapakanan. Sinabi ni Li Weitong kay Shen Tanqian na kung gusto niyang iligtas si Gi Feng, dapat siyang magpakasal sa kanya, ang aso. Samantala, tumakbo si Feng Yuji pabalik sa sastre. Napatigil siya nang makita ang nakabitin na bangkay ni Axiang. Inutusan ni Li Weitong ang kanyang mga tauhan na bantayan si Shen Tanqian sa bahay ng pamilya Shen. Nang makita ang windmill, nagkunwari si Shen Tanqian na pupunta sa banyo para makita si Feng Yuji. Ayaw niyang magpakasal si Shen Tanqian sa kuya. Hinila siya ni Feng Yuji para iligtas si Gi Feng. Eksakto sa oras na iyon, sinira ng mga subordinate ni Li Weitong ang pinto. Ginulo ni Shen Tanqian ang kanilang atensyon habang palihim na sumalakay si Feng Yuji mula sa likuran. Hinila niya ito upang tumakas mula sa bahay ng pamilya Shen. Pumunta sila sa bodega upang iligtas ang tao. Pinakiusapan ni Gi Feng si Feng Yuji at Shen Tanqian na umalis kaagad. Ngunit nakapalibot na si Li Weitong sa lugar. Tinanong niya ang kanyang nakababatang kapatid kung natanggap na ba nito ang regalo na ibinigay niya. Lumabas na si Li Weitong ang pumatay kay Axiang. Dismayado si Feng Yuji na ipinagkanulo ng kanyang kuya ang kanyang pamilya at ipinagkanulo ang kanyang Panginoon para sa kapakanan ng kanyang sarili. Tinanong ni Li Weitong ang kanyang nakababatang kapatid kung bakit ito sumali sa Righteousness Group. Kung pumayag si Feng Yuji na mag-aral sa ibang bansa, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito at hindi sana mamamatay si Axiang. Naalala ni Feng Yuji ang mga salita ng kanyang ama. Para sa kapakanan ng bansa, maaaring hindi isaalang-alang ang buhay o kamatayan. Ang pamilya Shen ay orihinal na nagnegosyo upang mapayaman ang bansa at makatulong sa mga tao. Tinanong ni Li Weitong ang kanyang kapatid kung naiintindihan ba nito ang kanyang sakit. Naghinanakit siya dahil mas mahusay siya kaysa kay Feng Yuji noong bata pa sila, ngunit palaging pinapabora ng kanilang ama ang kanyang nakababatang kapatid. Dinala ng kanilang ama si Feng Yuji sa ibang bansa upang mag-aral habang siya ay mananatiling isang baldado. Dahil nakasira sa mga Hapon ang kanilang ama, dinukot at binugbog siya ng mga ito hanggang sa mabali ang kanyang binti. Gusto niyang maranasan ng kanilang ama ang sakit ng pagiging paralisado, kaya nilagyan niya ng lason ang tasa ng tsaan nito. Galit na pumasok si Feng Yuji upang harapin ang kanyang kuya. Siya ay nag-iisa at hindi katunggali ni Li Weitong. Nagmamadaling tumakbo si Shen Tanqian upang protektahan si Feng Yuji. Kinuha ni Li Weitong ang kanyang baril at ibinigay kay Shen Tanqian. Pumili sa pagitan ng buhay ni na Feng Yuji at Gi Feng. Hinamon ni Feng Yuji ang kuya na barilin na siya. Tumawa si Li Weitong at binaril si Gi Feng. Kinuha ni Shen Tanqian ang kutsilyo sa ilalim ng kanyang manggas at sinubukang patayin si Li Weitong. Ngunit nahuli siya ni Ming
Ming Zhao. Sinunog ni Li Weitong ang transaction ledger sa harap ng kanyang nakababatang kapatid. Walang awa siyang binaril si Feng Yuji sa dibdib at inutusan ang kanyang mga tauhan na itapon ang kapatid sa ilog. Walang pag-asa na sumisigaw si Shen Tanqian sa pangalan ni Feng Yuji. Sa kanyang sariling mga mata, nakita niya ang taong mahal niya na nahulog sa ilog. Labis ang kanyang sakit. Pagbalik sa bahay ng pamilya Shen, ipinagbigay alam ni Li Weitong ang magandang balita sa kanyang ama. Inihayag niya na sinunog niya ang Peking Ledger at gustong kainin siya ng buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Kaya, natupad niya ang hiling ng kanyang ama. Ibalik si Feng Yuji sa dagat. Sinisi ni Li Weitong ang kanyang ama. Alam niyang gusto siyang paghigantihan ng mga Hapon, kaya lihim na dinala ang kanyang kapatid sa ibang bansa, habang siya ay nanatili at naging lumpo dahil sa pambubugbog. Nagtataka si Li Weitong kung bakit hindi siya ang pinili ng kanyang ama. Sa galit, pinatay niya ang kanyang ama gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nakatali si Shen Tanqian sa isang silid ni Li Weitong. Nang makita na hindi siya kumakain sa loob ng 3 araw, dinalhan siya ni Li Weitong ng lugaw upang suyuin siya. Pinayuhan niya si Li Weitong na itali siya habang buhay, dahil kung hindi, papatayin niya ito upang maibsan ang mga kaluluwa ni Yi Feng at Feng Yuji. Hindi interesado si Li Weitong sa kanilang mga kahinatnan. Gusto niyang kumain si Shen Tanqian ng lugaw upang manatili sa kanyang tabi. Nang kagatin siya ni Shen Tanqian, sinampal siya ni Li Weitong. Sa mata ni Li Weitong, si Feng Yuji ay isang kapalit lamang para matubos ang kanyang mga kasalanan kay Wuking. Nais ni Shen Tanqian na burahin ang lahat ng nakaraan at magsimulang muli kay Wuking. Sa ilog, sinusubukan ni Shen Tanqian na kumapit sa buhay. Mahigpit pa rin niyang hawak ang lighter ni Feng Yuji. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, lumitaw ang ikalawang ina. Bumalik sa pamilya Shen, ang ikalawang ina ay palihim na pumunta at tinanggal ang mga tali ni Feng Yuji. Ibinigay niya rito ang lighter at nangakong tutulungan si Feng Yuji na tumakas mula sa pamilya Shen. Masayang umiiyak si Feng Yuji dahil ang taong mahal niya ay nabuhay pa. Ngunit sa kalye, si Shen Tanqian ay bumili ng mga bulaklak at naghihintay sa babaeng kanyang kinasasabikan. Sa wakas, muli silang nagkita. Sa sandaling nawala siya sa kanya, hindi na tumatakbo si Feng Yuji mula kay Shen Tanqian. Binigyan niya ito ng halik pagkatapos ng maraming araw ng pagkawala. Pagdating sa bookstore, nagpa siya si Feng Yuji na sumali sa grupo upang ipagpatuloy ang kalooban ng kanyang kapatid na babae. Si Shen Tanqian ang kumakatawan sa organisasyon at ginampanan niya ang seremonya ng pagpasok ni Feng Yuji sa grupo. Sabay silang nanumpa na magsakripisyo para sa bansa at sa mga tao. Sa mahirap na paglalakbay na ito, sasamahan ko ang aking mga kasama at kababayan. Magkakasama tayong maglalakbay patungo sa isang magandang kinabukasan para sa ating bansa. Sa pamilya Shen, sinubukan ng ikalawang ina na tumakas kasama ang kanyang anak na babae, ngunit pinigilan sila ni Xu Yaxin. Alam na ang panganay na anak ay sinaktan ang kanyang ama at nakababatang kapatid. Natakot ang ikalawang ina na sasaktan din sila ni Xu Yaxin. Tinawag ni Xu Yaxin ang kanyang kapatid na babae para umupo sa tabi niya para masabi niya sa kanya ang mga bagay na ginawa ng ikalawang ina. Nagmakaawa ang ikalawang ina kay Xu Yaxin na hinihiling na isaalang-alang ang lahat ng ginawa niya para sa kanya, kabilang ang pananakit sa ikatlong ina at sa tagapamahala ng bahay. Pero maawa siya sa kanilang mag-ina. Pagkatapos, pumayag si Xu Yaxin na palayain sila, sa kondisyon na iwan ng ikalawang ina ang lahat ng kanyang ari-arian. Dahil sa kanyang anak na babae, nagmamadaling pumirma ang ikalawang ina sa dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Bago umalis, si Xu Yaxin ay may pag-aalala pa rin para kay Ming Zhao. Si Xu Yaxin ay nagbigay ng senyas kay Ming Zhao na patayin ang mag-ina. Ngunit si Ming Zhao ay naghanda ng kotse at ligtas na dinala ang mag-ina ni Xu Yaxin papalayo sa pamilya Shen. Inamin niya ang kanyang pagkakasala sa panganay na anak at tinanggap ang parusa. Kahit galit na galit dahil sa pagtataksil, hindi magawang saktan ni Xu Yaxin si Ming Zhao. Sa kabilang banda, nabasa ni Shen Tanqian sa pahayagan ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Siya at si Feng Yuji ay palihim na bumalik sa pamilya Shen upang makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Pinala ni Shen Tanqian na sinaktan ng kanyang nakatatandang kapatid ang kanilang ama dahil paralisado lang ito at hindi maaaring mamatay. Nabiglaan siyang nawala. Hawak ang kamay ni Shen Tanqian. Nangako si Feng Yuji na ipaghihiganti siya sa kasal nila ni Xu Yaxin. Tamang-tama sa pagbukas ni Xu Yaxin ng pinto, kinwestiyon niya si Feng Yuji kung anong kalokohan ang ginagawa niya sa silid ng kanyang ama. Nagtaka siya, ang ama ay paralisado, bakit siya biglang nawala? Paliwanag ni Xu Yaxin, inatake sa puso ang ama kaya siya namatay. Hindi naniwala si Feng Yuji dahil ang huling kasama ng ama ay si Xu Yaxin mismo. Inamin niya na siya ang pumatay sa kanyang ama. Binalaan ni Xu Yaxin si Feng Yuji na huwag siyang gagawa ng masama. Naniniwala si Feng Yuji na hindi siya sasaktan ni Xu Yaxin dahil nakakaramdam siya ng pagkakasala sa kanyang kapatid. Kapag tiningnan niya ang kanyang mukha, naiisip niya na si Wuking ay buhay pa. Galit na sinampal ni Xu Yaxin si Feng Yuji. Ibinigay niya rito ang sulat ni Wuking. Ngunit pinunit ito ni Xu Yaxin dahil ayaw niyang maalala ang taksil. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ibalik si Feng Yuji sa kanyang silid. Pagkatapos niyang umalis, itinutok ni Xu Yaxin ang kanyang baril sa ilalim ng kama. Lumalabas na tiningnan lang niya ang drawer. Ang lihim ay nakatago sa ilalim ng kama ng kanyang ama. Naghintay si Shen Tanqian na umalis ang kanyang nakatatandang kapatid at pagkatapos ay binaliktad niya ang kama at natagpuan ang transaction book. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit isinulat ng kanyang ama ang salita sa kanyang kamay. Bago ang kasal, pumasok si Shen Tanqian
Qian sa silid ng nobya, naamoy niya ang alak. Akala ni Feng Yuji ay lasing siya. Ngunit iginiit ni Shen Qian na siya ay gising na gising. Feng Yuji, ikaw ay akin. Huwag hayaang agawin ka ng sinuman mula sa akin. Kahit ang aking nakatatandang kapatid ay hindi maaaring. Sa labas, si Xu Yaxin ay may hawak na bulaklak at naghihintay sa nobya. Natakot si Buking at agad na itinulak palayo si Shen Qian. Ngunit hindi niya ito hinayaan na makawala sa kanyang mga bisig. Tinabig niya ang lahat ng gamit sa lamesa at binuhat niya si Feng Yuji upang umupo sa ibabaw nito. Hinalikan niya ito ng buong pagmamahal, kaya't hindi na nakayanan ni Feng Yuji. Nagdahilan siya na magbibihis muna at hiniling na salubungin muna ni Shen Qian ang mga bisita. Dahil itinulak siya ni Feng Yuji palayo, umalis si Shen Qian na may pagtatampo. Nagmamadaling hinila siya ni Feng Yuji pabalik. Nagmadali si Shen Qian at nagsimulang magpakita ng pagmamahal sa taong mahal niya. Biglang binuksan ni Xu Yaxin ang pinto at nasaksihan niya mismo ang kanyang nobya na nakikipagtalik sa kanyang nakababatang kapatid. Nagulat siya at nagising, ang lahat pala ay panaginip lamang. Ang kasal ay nagpatuloy ng normal. Sa labas, si Shen Qian ay nakasakay sa kabayo upang kunin ang nobya. Si Ming Zhao ay tumakbo upang ipaalam sa pamilya na ang ikalawang binata ay pumasok sa pamilya Shen. Bukod pa rito, si Nakojima at ang Yamato Trade Association ay pinaslang ng mga miyembro ng grupo at natagpuan din ang maraming kultural na artifacts at opium. Inutusan ni Xu Yaxin si Ming Zhao na harangan ang pintuan upang magpatuloy ang kanyang kasal kay Wu Qing. Dahil sa banta, nagpatuloy ang nagkakasal sa seremonya. Nangako si Xu Yaxin na papakasalan niya si Wu Qing. Itinutok niya ang baril sa nagkakasal upang pilitin si Wu Qing na pumayag na pakasal sa kanya. Habang isinusuot ni Xu Yaxin ang singsing, hinugot ni Feng Yuji ang hairpin at itinurok ito diretso sa puso ni Xu Yaxin. Ibinigay niya rito ang sulat na isinulat ng kanyang kapatid na babae para sa kanya. Mahal kong asawa, Xu Yaxin, mahigit kalahating taon na tayong kasal at sa panahong ito, labis akong masaya na kasama ka. Gusto kong ipagmalaki ka sa aking kambal na kapatid na babae. Na alam niya ang iyong pag-iral upang patunayan na ikaw ay nasa aking puso. Sa pagkakita sa pamilyar na anino, nagpasalamat si Xu Yaxin kay Wu Qing sa pagmamahal sa kanya. Hanggat pinatawad siya ni Wu Qing, handa siyang tapusin ang buhay na ito upang makasama siya. Pagkatapos talunin si Ming Zhao, binuksan ni Shen Qian ang pinto upang salubungin si Feng Yuji. Sa wakas ay nahawakan na niya ang kamay ng kanyang nobya. Sumakay sila sa kabayo at kahit saan man sila magpunta, magkasama sila. Nagtatapos na ang pelikula dito. Pindutin ang like at subscribe upang manood ng higit pang mga pelikula sa Kin Review Fame.